itayo tayong lahat. Mga mamamayan ng Pilipinas laban kay Dr. Jose Rizal. Ang nasasakdal ay nahaharap sa korte nito sa salang rebelyon, sedisyon at pagbabalak ng masama laban sa bansang Espanya. Siya ay sinampahan ng mga Kastilang awtoridad sapagkat di umano'y nasasangkot ang nasasakdal sa pag-aaklas laban sa pamamahala ng Espanya. Ngayon ay maaari na ibigay ang prosekusyon ang kanyang panig. Tinawagan ko sa hukumang ito si Attorney Enrique D. Alcocer upang tumayo sa harapan at magsaad ng kanyang panig. Gracias, Senyor. Ngayon ay babasahin ko sa iyo, Dr. Rizal, bilang bahagi ng iyong karapatan ang mga ebidensya laban sa iyo. Una, sumulat si Antonio Luna kay Mariano Ponce na nagpapatunay ng iyong koneksyon sa kampanya para sa reforma sa Espanya. Pangalawa, sumulat ka sa iyong pamilya na nagsasabing mabuti ang pagpapatapon dahil hinihikayat nito ang mga tao upang maghimagsik. Pangatlo, sumulat si Marcelo del Pilar kay Diato na nagpapatunay na may kinalaman ka sa propaganda laban sa Espanya. Pang-apat, sumulat ka ng isang tulang pinamagatang kondiman na naghihikayat ng may magsikan. Panlima, sumulat si Carlos Oliver sa hindi matukoy na isang tao na naglalarawan sa iyo bilang isang taong magpapalaya sa Pilipinas. Ika-anim, isang dokumentong masunog ka na nagpapatunay sa iyong mapanghimagsik na serbisyo. Ikapito, isang sulat na pinirmahan ng isang dimasalang na nagsasaad na ikaw ay naghahanda ng isang lugar na maaring tuluyan ng mga lumalaban sa Espanya. Ikawalo, sumulat si dimasalang sa isang di matukoy na organisasyon na humihingi ng tulong rito para sa paghihimagsik. Ikasiyam, isang di kilalang sulat na tumutuligsa sa pagpapatapon sa iyo. Ikasampu, isang sulat ni Edelfonso Laurel sa iyo na nagsasabing ikaw ang tagapagligtas ng mga Pilipino. Ikalabing isa, isang sulat ni Edelfonso Laurel din para sa iyo na nagpapaalam sa iyo tungkol sa pagpapatapon ng gobyerno kina Doroteo Cortez at Ambrosio Salvador. Ikalabindalawa, isang sulat ni Marcelo del Pilar kay Don Juan Tenluz na nagrekomenda ng pagpapatayo ng isang espesyal na organisasyon. Ikalabintatlo, isang kopya ng talumpati ni Emilio Jacinto kung saan nakasaad, mabuhay ang Pilipinas, mabuhay ang kalayaan, mabuhay si Dr. Rizal. Ikalabing apat, isang kopya ng talumpati ni Jose Toriano Santiago kung saan nakasaad, mabuhay si Jose Rizal, kamatayan sa mga manlulupig. At ikalabing lima, isang tula ni Laong Laan na pinamagatang talisay na umaawit ng paglaban para sa karapatan. Ngayon, sabihin niyo sa akin na walang kinalaman si Dr. Jose Rizal laban sa pag-aasang nagaganap ngayon laban sa ating mga Kastila. Sabihin ninyo na hindi ang Indyong ito ang punot dulo ng mga pag-aasang nagaganap laban sa Espanya. Hindi ba sapat ang ebidensyang ating nakalap? Hindi ba sapat na sinasabi ko sa lahat ng nandirito, walang sinuman ang di makalabag sa bansang Espanya para sa atin? Ang sinuman ang hindi gumawa noon ay dapat na ikulong at ipapatay. Iyan ang narapat kay Dr. Jose Rizal. Siya ay nandito ngayon sa salang rebelyon laban sa ating bansang Espanya at mga pagkakatag ng mga samahang may layong kontrahin ang mga batas na itinatag ng ating mga Kastila dito sa Pilipinas. Hindi ba't nararapat lamang ang sinabi kong parusa sa taong masahol pa sa hayop, walang modo at walang utang na loob sa bansang nagpaaral sa kanya? Nararapat lamang sa isang taksil na katulad niya ang ipapatay.
siyang tunay parusang kamatayan laban sa taksil. Isang kangalan. Silensyo. Gracias, Atty. Abuser. Ngayon naman ay ating pakinggan ang panig ng depensa. Aking tinawagan sa hukumang ito si Kapitan Luis Taviel D. Andrade upang ipagtanggol ang kanyang panig. Gracias, Senyor. Buenos días a todos. Soy Teniente Luis Taviel de Andrade, ang manananggol ng nasasakdal na si Dr. Jose Rizal. Sa maraming taon, ang pangalang Rizal ay naging simbolo na ng hindi mabilang na rebelyon. Siya rin ay naging simbolo ng mga karangalan ng mga tao at ngayon ay nabibinbin siya sa panganib ng kamatayan. Ano ba ang naging kasalanan niya? Nagsabi ba siya sa harapan ng madla ng pagkamuhi o paglaban sa Espanya? Nagdeklara ba siya ng madla ng kanyang paghihiwalay sa rehimen ng Espanya? Hindi. Hindi nasusukat ang kadakilaan ng isang tao sa yaman o sa dami ng kilalang tao. Ito ay nasusukat sa katatagan ng loob at katapangan na ngayon napapasakamay ni Dr. Jose Rizal. Bago niyo siya husgahan, tignan niyo muna ang inyong mga sarili. Ang nais lamang niya ay maging pantay ang trato ng mga Kastila sa mga Pilipino. Hindi kayo dapat magpadalos-dalos sa pagbibigay ng mga parusa. Gracias, Kapitan Taviel. Ngayon ay binibigyan ng pagkakataon ang nasasakdal upang magbigay ng panghuli niyang depensa. Gracias, Senyor. Naipatapon ako sa dapitan at nanatili doon ng 4 na taon. Sa buong pananatili ko ay wala akong ibang inisip kundi ang kalagayan ng aking pamilya at ang ikabubuti ng aking bayan. Pinagbuti ko ang aking pananatili sa dapitan at sinikap kong maging produktibo. Nalaman kong kailangan ng Espanya ng isang doktor na tumulong sa Cuba upang gumamot ng mga biktima ng digmaan. Dali-dali akong sumulat sa Gobernador General upang magboluntaryo, ngunit ito ang nakuha kong kapalit. Nakalulungkot isipin na may mga taong sumantala sa aking katahimikan sa dapitan at ginamit ang aking pagkawala upang idiin ako. Ngayon ay nadidiin ako sa loob ng korteng ito dahil sa mga paratang at mga kasalanang ipinupukol sa akin. Isa lang ang alam kong nagawa kong kasalanan. Iyon ay minahal ko ang sarili kong bayan. Kasinungalingan ang ibinibintang nyo sa akin. Wala kayong konkretong ebidensya at tanging mga liham at inyong mga galit lamang ang nagtutukoy sa aking pagkakasala. Wala rin akong kinalaman sa mga pag-aalsa at hindi ko rin alam na ginamit nila ang aking pangalan sa kanilang mga aktibidad. Ngayon ay papatunayan ko ang aking pagiging inosente batay sa mga puntos na ito. Unang-una, wala akong kaugnayan sa rebelyon dahil ako pa mismo ang nagpayo kay Dr. Pio Valenzuela noon sa dapitan na huwag ipagpatuloy ang himagsikang pinaplano ng katipunan. Pangalawa, hindi ako nakipagsulatan sa mga elementong radikal at revolusyonaryo. Pangatlo, ginamit ng mga revolusyonaryo ang aking pangalan ng hindi ko nalalaman. Kung ako'y may sala, di sana'y tumakas na ako sa Singapore. Pang-apat, kung may kaugnayan ako sa revolusyon, di sana'y tumakas na ako sakay ng isang bintang nguro at di na nagpatayo ng tahanan, ospital at bumili ng lupain sa dapitan. Panlima, kung ako ang pinuno ng revolusyon, bakit hindi ako kinonsulta ng mga revolusyonaryo? Pang-anim, totoong sinulat ko ang konstitusyon ng La Liga Filipina. Ngunit ito ay isa lamang asosasyong pansibiko, hindi isang revolusyonaryong samahan. Ikapito, hindi nagtagal ang La Liga Filipina dahil pagkaraan ng unang pulong ay ipanatapon ako sa dapitan. Ikawalo, kung muling nabuhay ang La Liga Filipina pagkaraan ng 9 na buwan, hindi ko ito alam. Ikasiyam, hindi itinataguyod ng La Liga Filipina ang mga simulain ng mga revolusyonaryo. Kung hindi sana'y hindi na itinatag ang katipunan. Ikasampo, kung totoo mang may mapapait na komentaryo sa aking mga sulat, ito ay dahil isinulat ito noong 1890 na po ng aking pamilya ay inusi. Kinumpiska ang aming tahanan, bodega at lupain at ang aking kapatid na lalaki at mga bayaw ay ipinatapon. Ikalabing isa, ang buhay ko sa dapitan ay kapuri-puri gaya ng mapatutunayan ng mga komendanting politiko, militar at mga misyonaryong pare.
At panghuli, hindi totoong pinukaw ng aking talumpati ang revolusyon gaya ng ipinaparatang ng mga testigong gusto kong makaharap. Alam ng mga kaibigan ko ang aking pagtutol sa armadong revolusyon. Bakit nagpadala ang katipunan ng isang sugo sa dapitan hindi ko kakilala? Dahil yaong mga kakilala ko ay batid na hindi ko sasang-ayunan ang anumang kilusang marahas. Napakarami ko pang maaaring sabihin na magpapatunay sa aking pagkawalang sala. Ngunit sana'y gamitin ninyo ang inyong mga utak upang magawa ninyo ang nararapat. What? Sinungaling! Sinungaling! Papatayin na yan! Silensyo. Magkakaroon muna ng isang masusing deliberasyon kung ano ang hakbang na isasagawa ukol sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Babalik ang mga hukumang militar pagkatapos ng ilang minuto upang ipaalam sa hukumang ito kung ano ang magiging resulta ng deliberasyon. Hindi natin dapat pagpatulan pa. Kailangan patulan ang kamatayan si Rizal dahil krimen ang kanyang ginawa. Sangaling kami dyan! Panahon na upang tuldukan ang himagsikan laban sa atin. Sangayon ako sa kaparusahang kamatayan. Sangayon din ako. Kung gayon, parehas pala ang ating nararamdaman ukol sa kasong ito. Itutuloy ko ang sentensyang kamatayan kay Rizal. Gobernador Pulaveja, Kapitan Dominguez, sumang-ayon ba kayo sa desisyon namin ito? Kapitan Dominguez, abay oras na upang tagalin sa ating landas iyang injo na yan. Gobernador General Pulaveja, parusahang kamatayan para sa isang taksil para kay Dr. Jose Rizal. Isa siyang banta sa ating kapangyarihan. At ngayon, ipapahayag ko na ang hatol ng korte. Ang nasasakdal na si Dr. Jose Rizal ay hinahantulan ng korteng ito ng kaparusahang kamatayan. Ito ay pinagtibay ni Gobernador General Camilo de Pulaveja at ipapatupad sa ika-30 ng Disyembre 1876. Consumatum est!